Yung Ang speaker ngayon. nag-joke sa akin maging matapang yung mga tao sa baba. Yung mga tao sa Leyte talaga. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, Ma'am Romilda, baka may madagdag kayo sa sasabihin ko po ngayon. Si Ma'am Romilda Okay. ay dating Social Secretary ng Tacloban City Hall, Regional Coordinator po ng Puwersa ng Masang Pilipino sa ilalim ng dating Pangulong Erap Estrada at naging head po ng Manila Reception Action Center sa ilalim ng DSWD. At noong panahon din ni dating Pangulong Erap Estrada, ay kinuha siya ng PCSO sa ilalim din ni Direktor Sandra Cam at naging bahagi din po siya ng Presidential Management Staff. Ayan po, Ma'am Romilda, tama ho ba? Opo, tama po. Ayan, at siyempre ang tanong ng ating mga kababayan, ano po ang humikayat at nag-motivate po sa inyo na tumakbo pagka-kongresista dyan po sa 1st District ng Leyte? Ang humikayat sa akin, yung mga tao talaga. Yung mga tao natin sa Leyte na tumakbo ako para kahit papaano may makarinig sa mga boses nila. Tapos yung pagsasabi nila ng mga sa baba na matulungan sila, lalo na yung mga pobre sa Leyte. Opo, Sila yung nag-udyok sa akin, ang tao ng Leyte mismo. Oo. Ito ho ba ay, noong nakaraang eleksyon ho ba, may nagbalak din po kayong tumakbo noon? Ito yung pinakaunang pagkakataon po ninyo na tumakbo bilang kongresista dyan po sa Leyte? First, hindi po ako politiko. Ako po yung organizer. Nagtayo ko noon dati, nung panahon ni Erap, ang Kaibigan ng Masa. Yan yung organization ko na nakarehistro po ito sa SEC. Tinuloy-tuloy ko yan dahil ang trabaho doon sa mga organization na nayuko para sa mga maliliit, sa mga barangay, nakakatulong po ang mga tao ko doon sa baba. Ngayon, nung last election, ako po yung regional convener ng Masada. Tumulong po ako din sa unit team. Ako yung regional coordinator sa Marcos Sara Duterte Alliance. Sino yung mga possible po ninyong makakalaban dyan po sa 1st District ng Leyte? Si Speaker Romualdez, Martin Romualdez. Oh, siyempre, malakas ho ba si Speaker Martin Romualdez sa lugar po ninyo at ang tapang po ninyo na kumalaban din sa speaker, kasalukuyang speaker ngayon? Ang nag-joke sa akin maging matapang yung mga tao sa baba. Yung mga tao sa Leyte talaga. Walang nag-utos sa akin, oy, tumakbo ka, wala. Sarili ko lang to kasi naririnig ko sa mga tao pumupunta sa akin, nakakausap ako, lalo na sa mga ibang barangay. Yun lang po. Ma'am Romilda, kung kayo po ay papalarin na maging kongresista po diyan sa 1st District ng Leyte, ano-ano ho ba yung mga balak po ninyong isulong para po sa kapakanan ng mga taga-Leyte? Ang balak ko isulong pag ako nanalo, yung drugs, kasi marami na talaga mga bata na nalululong sa drugs. Tapos gusto ko sana maibalik din yung death penalty na naisulong ni dating President natin, Rodrigo Duterte. Linawin ko lang yung paglaban sa illegal na droga at yun po yung gusto po ninyong ipagpatuloy, no? Na isinagawa nung una ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diyan po ba sa Leyte, ano-ano ho ba yung mga gusto nyong baguhin? Gusto ko baguhin yung mga pamimigay nila ng ayuda kasi ang mga tao nag-aantay na lang ng ayuda. Gusto ko bawat pamilya magkaroon ng livelihood
program. Magkaroon sila ng sarili nilang pagsisikap para sa pamilya nila. At matulungan yung mga bata, yung mga anak nila na makapag-trabaho rin. Matulungan ang magulang. Mm-mm. Yun po, Ma'am Romilda, dahil yan nga po yung isa sa mga nakikita natin na pamimigay ng ayuda sa mga maralitang Pilipino. Ang pamimigay ho ba ng ayuda dyan, ano ba, buwan-buwan? Ano ho ba, paano ho ba yung pagtanggap ng mga kababayan natin dyan sa Leyte? Every month yata. Tapos hindi naman pare-pareho, hindi naman lahat talaga nabibigyan. Pero mga politika lang naman ang mga dyan, nabibigyan. Tapos sa baba, pinipili pa. O ano ka ha, Duterte ka, hindi ka po pwede. Tapos, kawawa naman din yung mga yun. Nakanganga lang sila, nakapila pa. Tapos wag uwi, wala silang dala. So ayan, nag-aaway-away. O bakit ito hindi nabigyan? Dapat, kung mamimigay naman lang, pantay-pantay. Di ba ho? Bukod po sa pamimigay ng ayuda, ano-ano pa yung mga problema na nakikita ninyo kung meron man dyan po sa First District ng Leyte na kailangan ding matugunan? Yung basura. Yes, ano Dapat pong nangyari? Yung sa palengke, madumi. Tapos yung traffic, ang liit ng mga driver. Corruption ang susunod natin dito eh. Pagdating naman ho sa infrastruktura, Ma'am Romilda, kumusta naman po ang mga infrastructure? May mga bago hubang, mga naipapatayo ang gobyerno dyan po sa First District ng Leyte para sa kapakanan ng ating mga kababayan dyan? Ang alam ko, wala pa akong nakikitang nagagawa. Wala pa. Mayroon mga repair na kalsada, pero puro repair lang. Nata-traffic tuloy. Huli na lang mula sa akin, Ma'am Romilda, no? Since ngayon, kasalukuyan ngang speaker yung namamahala dyan bilang kinatawan ng Leyte. Ano ho ba yung mga nagawa po niya na nagustuhan po ninyo? Ako wala akong nagustuhan sa kung may mga ginawa talaga siya. Wala. Ayan po, si Partner Admar, kasama ko po dito, Ma'am Romilda, magdadagdag po ng mga katanungan po sa inyo. Ma'am, magandang maupay na aga. Ay, maupay nga aga. Kayo po ay pambato ng PDP Laban dyan po sa First District ng Leyte. Guest candidate ako ng PDP. Pero kayo po ang inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tumakbo dyan sa First District ng Leyte. Yes po. Opo. Ma'am, ito pong mga nababanggit niyo po na mga bagay rin ay ang LGU ang talagang nangunguna sa pag... Siyempre. And kung baga sa batas, ano po particularly ang gagawin nyo po na batas upang makatulong? Kasi alam niyo naman po, numbers game din ang dyan sa Kamara. Malakas yung administrasyon. Paano mo kaya, if ever man, na matalo mo ang speaker dyan at mabigyan ka ng posisyon sa Kamara, ano-anong mga particular na batas ang isusulong po ninyo, Ma'am Romilda? Ang particular na batas na isusulong ko, yung corruption. Batas... Hello? Go ahead po. Yung corruption para sa mga government officials, especially on blunder case. At saka yung health services natin, palawakin pa ang beneficiaries para matugunan ang mga hindi nakakakuha ng medical assistance, lalo na sa chemo, dialysis, at iba-iba pang mga gamot na hindi kaya ng mga kababayan namin sa Leyte. And sa... Accountability. Oh. Sige po, go ahead po.
Accountability po. Liquidation and certification. Ano po ang dapat gawin doon sa liquidation po? Ano po dapat? Dapat pag nag-i-issue, dapat may liquidation, may resibo para walang gulo. Hindi magka-problema. Ngayon, yung naman natin, yung isa, independent foreign policy. Opo. Ma'am, dyan po sa first district ng Leyte, ma'am, alam natin na sa mahabang panahon, mga Romualdez ang nanungkulan po dyan, pati ang mayor, no? And every administration, nagiging pro-administration yan sila, lalo na ngayon dahil pinsan nila mismo ang presidente. Pero mula noon hanggang ngayon, meron bang pagbabago? Mabilis ba ang pagbabago dyan sa lugar? Alam natin, hinagupit ang inyo pong lugar Alam ko na, ng Yolanda. Sir, Yes po, go ahead. ang alam kong pagbabago, yung pamimigay ng ayuda na hindi naman dapat ganun. Di ba? Tinuturuan ng mga tao maging tamad. Tinuturuan mga tao maging tamad, nangaantay lang ng ayuda. Ngayon, kung mabibigyan nila ng livelihood program ang bawat pamilya, hindi magiging ganun. Magiging successful din ang pag-aaruga sa mga bata. Huwag tuturuan yung mga bata na nag-aantay lang ng mga bigay-bigay ba. Ayan. Siguro, Tita Nene, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga taga First District ng Leyte na nanonood po, nakikinig po sa inyo sa mga oras po ito. Para mga taga Leyte, naaro ako kayo himbulig na magburublig kita na tanan para ikaw unladhit aton syudad. Nga nayaw ka mo kahadlok pag yakan hit iyo gusto kay ako matindog ako para ha iyo mamamati ako hit iyo mga kinahanglan kung ano't iyo gusto manabo. Leyte. Kamo ito na aton ikamot masusunod kung ano't iyo gusto tapos ano ko na lang i-implement ko yung tama. Yun lang po. Ayan. Daghang salamat. Maraming salamat po, Ma'am Romilda, Tita madamo. Nene.